kumakain ng ahas. Kumusta, Sir Jupiter? Magandang umaga, hapon o gabi rin sa lahat ng mga listeners ninyo saang mangdako ng mundo. Tawagin niyo na lang akong Paulo. Nandirito na po ako sa Baguio ngayon pero galing talaga ako sa Kalinga Province. Lumaki po ako sa isang payak na pamumuhay sa isang medyo liblib na pamayanan. Pagsasaka, pangangahoy at pangangaso ang pangunahing ikinabubuhay ng pamilya namin. Subalit ang aking tatay Ramon ay may isang kakaibang libangan na hindi ko makuhang magustuhan. Mahilig siyang manghuli ng ahas sa gubat. Tapos, niluluto. At ang libangan niyang ito rin mismo ang naghatid ng matinding trahedya sa aming tahanan. Sir Jupiter, kinamulatan ko na pong ganon si Tatay Ramon. Siguro mga 1 o 2 beses sa isang linggo ay pumupunta siya sa gubat para manghuli ng ahas. Minsan kasama ako, pero madalas ay hindi. Kapag nakakahuli, dinadala niya agad ito sa bahay para adobohin. Pinupulutan nila ito ng kanyang mga kainumang taga-baryo lang din. O di naman kaya, inuulam nila ni nanay. Sina nanay at tatay lang kasi ang kumakain ng ahas sa pamilya namin dahil natatakot kami ng 2 nakababata kong mga kapatid. Mas gusto namin ng mga kapatid ko noon ang mga ibon, baboy ramo o dagang bukid. 1980s sa lugar namin. Nasa 13 anyos po ako noon, Sir Jupiter. Isang maaliwalas na hapon sa karaniwan ay sinama ako ni tatay sa gubat. Mangangahoy ako habang siya naman ay manghuhuli ulit ng ahas. Bitbit namin ang malalaking mga sako at 2 itak. Nakatuon lang ako noon sa pangunguha ng mga tuyong sanga na gagawing panggatong. Si Tatay Ramon naman, ayun, at dumiretso sa masukal at matalahib na bahagi ng gubat. Hindi nga po ng tagal, bumalik na si tatay sa kinaroroonan ko. Bitbit niya ang sakong halatang meron ng laman. Tapos ang lapad din ng kanyang ngiti. Tinanong ko si tatay kung bakit iba yata ang saya niya noong sandaling yun. Sagot lang niya, malalaman ko rin kapag nakauwi na kami at nakita ko na ang kanyang huli. Kaya itinuon ko na ulit ang pansin sa pangangahoy hanggang sa lumakad na nga kami pabalik ng baryo. Pagkarating namin ng bahay, dali-dali ngunit maingat na binuksan ni Tatay Ramon ang sako. Pinakita niya sa amin ni nanay at mga kapatid ko ang kanyang nahuli. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata namin kasi kakaiba ang itsura ng ahas. Itim na itim ito, kasing itim po talaga ng uling, bagamat makinis. Kapansin-pansin ding may kulay pulang mga guhit ang kanyang katawan. Kasimpula ng dugo. Pero halata namang hindi yun pahiwatig ng anumang sakit ng ahas, kundi sadyang ganun na talaga ang kulay ng iilan niyang kaliskis. Hindi ko naman alam kung bakit bigla akong kinutuban nang napatitig ako sa mga mata ng ahas. Hindi yun pinapalabas ni tatay sa sako kasi baka makatakas o masaktan kami. Pero kinikilabutan ako sa mga mata niya.
Hindi ko alam kung naramdaman din ba yun ni na tatay, nanay at ng mga kapatid ko. Basta pakiramdam ko ay nakikipagtitigan ako sa isang galit na tao noong sandaling iyon. Pansin ko ring mas agresibo ang ahas na yun kaysa sa iba. Masyado kasi itong naglulumikot. Nag-aalinlangan nga si Tatay Ramon na basta na lang ilabas yung ahas sa sako para katayin. Sinabihan pa niya akong tawagin ang kaibigan niyang si Mang Selo para magpatulong. Mahirap na raw kasi at baka matuklaw pa kami. Nakita ko ring namangha si Mang Selo nang makarating. Di pa raw kasi siya nakakakita ng ganung ahas sa buong buhay niya. Kaya naman nagtawag pa siya ng 2 pang kainuman nila ni tatay tsaka sinimulan na nilang katayin ang ahas. Opo, nagpupumiglas pero wala na rin itong nagawa nang mapugutan gamit ang itak na bagong hasa. Gaya ng inaasahan, inadobo po nila ang ahas para gawing pulutan. Nagdala na rin kasi yung mga kaibigan ni tatay ng lambanog. Naging maingay nga po ang bakuran namin dahil sa tawanan at kwentuhan ng mga naglalasing. Kami namang magkakapatid ay inihaw na manok ang inulam sa hapunan. Doon kami kumain sa kusina, sa loob mismo ng bahay namin. Pagkatapos kumain at maghugas ng pinggan, nagpahinga lang ako sandali tsaka humiga na rin. Hindi ako nakatulog agad kasi hindi mawala-wala sa isip ko ang mga mata ng ahas. Hindi ko masabi kung galit ba ito o nagmamakaawa sa akin. Ang totoo nga po niyan, Sir Jupiter, nakaramdam ako ulit ng kaba noon. Napatingin sa bintana, pero wala naman akong nakitang kakaiba. Pagkagising kinaumagahan, agad akong nagpunta sa bakuran namin para magwalis. Sa akin kasi nakatoka ang gawaing yun, Sir Jupiter. Magsisimula na sana ako, ngunit bigla akong natigilan nang makita ko ang mesa kung saan nag-inuman sina tatay ng nagdaang gabi. Walang tao roon, pero andun pa ang galon ng lambanog. Ngunit ang ikinabigla ko ay nang makita kong naroroon pa pala ang ulo ng itim na ahas. Buong buo pa ang ulo na yun at nakalagay sa isang mangkok. Muli ko na namang naalala ang pagtitig nito sa akin kagabi. Nanlamig ang kalamnan ko at di ko na alam kung paano sisimulang linisin ang mesa. Nakakatakot kasing baka bigla itong dumilat kahit wala ng katawan. Naninibago nga ako sa sarili ko noon dahil hindi naman ako natatakot sa kinatay ng ahas eh. Hanggang bigla akong tawagin ni nanay. Bumili raw ako ng isda sa talipapa ng baryo. Medyo malayo-layo sa bahay, pero kaya ko namang lakarin. Pumayag na ako at mas mabuti na yun kaysa naman ako ang maglinis ng mesa sa bakuran. Agad akong umalis ngunit mabagal ang lakad ko papuntang talipapa. Matapos makabili ng isda, lumakad na naman ako pauwi sa amin. Yun nga lang ay nakuha ang pansin ko ng isang dalagang siguro nasa mga 20 anyos. Unang beses ko pa po kasi siyang nakita sa baryo noon, kaya halata kong hindi siya taga sa amin. Isa pa po, malabong hindi mo siya mapansin kasi napakaganda ng babaeng ito. 13 anyos pa lang ako noon at wala pang mali siya sa katawan, pero talagang napako sa mukha niya
ang aking paningin. Napakahaba ng buhok na lagpas bewang. Makinis din ang morena niyang kutis. Tapos, balingkinita ng katawan. Kakaiba nga lang ang itim niyang kamiseta at wala rin siyang anumang sapin sa paa. Bukod pa, marami rin siyang burloloy na gawa sa kahoy. May pulseras, may kwintas, meron sa sakong at meron ding mga hikaw. Kausap ng dalaga ang isang aling may kargang sanggol. Hindi magkamayaw ang ginang sa pagpapatahan sa anak niyang iyak ng iyak habang nakatingin sa kausap. Lumapit pa ako ng konti kasi doon din ako daraan. Naulinigan kong tinatanong ng dalaga ang ale kung may nakita raw ba itong ahas na kulay itim. Nawawala raw kasi ang alaga nito. Umiling ang ginang at sinabihan ng dalaga kung bakit naman daw siya mag-aalaga ng mapanganib na hayop. Natawa nga rin ang mga nakarinig na tao sa paligid. Yung nagbebenta ng bigas, naglalako ng pritong saging at pati mga tambay. Katwiran naman ng babae, hindi naman daw mapanganib ang kanyang alaga, basta't huwag lang sasaktan. Pansin kong naiiyak na siya noon. Halatang nababahala talaga para sa hinahanap niyang ahas. Sir Jupiter, napapaisip na ako noon. Kako sa sarili, baka ang hinahanap niya ay isa sa mga nakatay na ni Tatay Ramon. Bigla kong naisip ang itim na ahas na may pulang mga guhit-guhit. Nangilabot na naman ako nang maalala ang mga mata nito. Tatawa-tawa namang nagtanong yung isa sa mga tambay. Ano bang itsura ng alaga mo, binibining maganda? Marami naman kasing klaseng ahas eh. O baka naman pwedeng ahas ko na lang ang alagaan mo? Hehehe. Nabanaag kong nangingilid na talaga ang luha sa mga mata ng dalaga. Ngunit ramdam kong namumuo na rin ang galit nito. Gayunpaman pinilit pa rin itong magsalita. Sinabing kulay itim ang alaga niyang ahas. Itim na itim katulad ng pagkaitim ng gabing langit, ng anino sa gubat o ng uling. Meron din daw itong pulang mga guhit na parang disenyo sa katawan. Palagay ko ay namutla ako sa narinig, Sir Jupiter. Doon din ay mabilis na akong naglakad pa uwi. Gusto kong sabihan agad si tatay na meron palang nagmamay-ari sa ahas na nahuli at kinatay niya. Hindi ko alam kung sasabihan ko ba siyang puntahan ang babae at humingi ng tawad o itago niya ng mabilisan ang ulo ng ahas para hindi ito makita ng naghahanap. Nakakatakot kasing baka magalit yung babae tapos gantihan ng mga kamag-anak nun si tatay. Pinagpawisan ako ng husto. Tuluyan na akong tumakbo pa uwi. Halos mabitiwan ko na nga ang supot ng isda. Subalit malayo pa lang ako, ay natanaw ko ng may mangilan-ngilang tao sa harap ng bahay. Nakita ko yung mga kainuman ni tatay at iba pang mga kapitbahay. Nang makalapit ng laki ang mga mata ko nang makitang naroroon na sa loob ng bakuran namin ang dalagang maganda. Nakatayo sa tabi ng mesa kung nasaan ang naiwang ulo ng ahas. Nagpupuyos ito sa galit. Nagsusumigaw at nanginginig. Kulang na lang ay magwala sa harap ni na Tatay Ramon, Mang Selo at mga kainuman nila.
hawak din nito ang ulo ng kanyang hinahanap na alaga. Abot-abot ang paghingi ng tawad ni Tatay Ramon. Katwiran niya, matagal naman na raw nang huhuli ng ahas ang mga taga-baryo. Isa pa, hindi naman daw niya alam na meron palang amo ang ahas na nahuli niya. Lalo namang nagngalit ang mga ngipin ng babae at tumalim ang lumuluhang mga mata. Sabi niya, "Bakit? Kung wala bang nagmamay-ari, pwede mo nang basta na lang lapastanganin? Tandaan mo to. Kayo! Tandaan nyo, hindi ko kayo mapapatawad. Isinusumpa ko, magbabayad kayo sa ginawa nyo sa alaga ko." Mabigat ang mga hakbang ng babae nang lumakad papunta sa likod bahay namin, Sir Jupiter. Bitbit pa rin niya ang ulo ng mahal niyang alaga. Walang may gustong lumapit sa kanya sapagkat iniisip ng maraming wala sa katinuan ang dalagang yun. Wala kaming magawa kundi sundan na lang siya ng tingin habang nakikita namin siyang pumapasok sa kasukalan ng gubat. Nang di na namin makita yung babae, tsaka ko na inabot ang nabiling isda kay nanay. Tapos nilapitan ko sina tatay at ang kanyang mga kaibigang halatang nanginginig sa kilabot. Ako nga rin mismo ay hindi maawat ang pangangatog ng mga tuhod. Sinabi ko pa kina tatay na tumawag na lang ng pari para hindi sila tablan ng sumpa. Yun lang kasi ang solusyong naisip ng mura kong isipan noon. Subalit sabi ni tatay, "Anak, hindi totoo ang mga sumpa-sumpa na yan. Huwag ka maniwala dun. Ang kinakatakot namin, baka bilang bumalik yun at manakit. Halata pa namang wala sa tamang katinuan yun eh." Napakamot na lang ako ng batok sa sinabi ni tatay. Sigurado kasi akong may hindi talaga tama sa babaeng yun. Meron siyang kakaibang kakayahan na hindi nagagawa ng pangkaraniwang tao. Patunay na lang ay kung paano siya naunang nakarating sa bahay namin. Kahit naroroon naman siya sa may talipapa. Ikinuwento ko nga rin yun kina nanay at tatay pero hindi sila naniwala sa akin. Baka naman daw iba lang ang dinaanan o baka guni-guni ko lang ang nakita. Kaya naman di ko na lang ipinilit ang sinasabi ko. Bumalik din naman kasi sa karaniwan ang araw. Matapos magsiuwian ang mga nagkumpulang kapitbahay sa harap ng bakuran namin. Lumipas ang ilang araw, isang maalinsangang hapon noon, kakatapos lang namin mag-araraw ni Tatay Ramon sa taniman ng mais. Pagod na ako at gustong-gusto ko nang umuwi. Subalit mukhang may ibang binabalak ang tatay ko. Alam na alam ko na yung ganong pagngisi niya. Sabi niya habang tinatali ang kalabaw, "Mauna na akong umuwi kasi manghuhuli pa raw siya ng ahas." Kunot noo kong sinabi, "Tatay naman eh. Nagkaproblema na nga tayo nung nakaraan dahil sa ahas tapos ayan na naman kayo." Katwiran niya sa akin. Hindi naman na raw siya manghuhuli ng kakaibang uri ng ahas. Ang hahanapin niya ay yung mga pangkaraniwang sawa na lang para siguradong walang nagmamay-ari. Napakamot na lang talaga ako sa batok tsaka sinabi sa kanyang bahala na siya sa buhay niya.
Ngingisi-ngisi niyang tinapik ang balikat ko. Huwag daw akong mag-alala kasi maghahanap din daw siya ng baboy ramo para sa aming magkakapatid. Hindi na ako tumugon. Sa halip nagsimula na akong maglakad palayo sa kanya. Si tatay naman ay lumakad na rin papunta sa may gubat. Doon siya dumaan sa talahiban sa pagitan ng sakahan at kakahuyan. Nang nakakailang metro na ako, biglang umihip ang malamig na hangin. Kahit napakainit naman ng panahon. Kinabahan ako. Yun bang kaba na nagsasabing may hindi magandang mangyayari? Kaya naman nilingon ko si tatay. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad, bit-bit ang kanyang itak at sako. Wala naman akong napansing kakaiba. Siguro masyado lang akong nag-iisip ng masama. Gawa na rin ng nangyari tungkol sa itim na ahas. Huminga ako ng malalim. Titingin na sana ako ulit sa dadaanan ko nang may nahagip ang mga mata ko sa may kalayuan. Lumingon ako ulit at pinako ang tingin sa kakahuyan. Nakita kong nasa ilalim ng isang puno ang kakaibang babae. Kasama niya ang iilang mga ahas na itim. Napakatalim ng titig nila kay tatay. Nakakubli sila kaya alam kong hindi pa siya napapansin ng aking ama. Bigla akong kinabahan. Tumakbo ako papunta kay tatay tapos pasigaw ko siyang tinawag. Sinabi kong madali siya at bumalik na. Sinabi kong naririyan ng kakaibang babae at mukhang may hindi magandang pakay sa kanya. Lumingon din sa akin ang dalagang yun saka pinanlisikan ako ng tingin. Nilingon ako ni tatay, nagtataka kung ano raw ba ang sinasabi ko gayong wala namang ibang kahit sino sa lugar. Subalit nagulat na lang ako nang bigla siyang mapaaray at natumba. Binilisan ko ang takbo. Taranta ko siyang nilapitan at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit agad din akong napapitlag nang makitang gumapang ang isang itim na ahas. Katulad ang itsura nito sa ahas na kinatay ni na tatay noong nagdaang araw. Itim na itim at may guhit-guhit na pula. Humingi ng tulong si tatay, sinabi niyang tinuklaw nga raw siya ng ahas na yun. Tiningnan ko ang kanan niyang binti at nakitang meron ngang kagat ng ahas doon. Nilingon ko ang ginapangan ng ahas pero nagtaka nang hindi ko na ito makita. Inalalayan ko na lang na makatayo si tatay at inakay siya para maglakad. Hindi pa man kami nakakalayo narinig naming humahalakak ang kakaibang babae sa may kakahuyan. Dapat lang yan sa'yo, hayop ka. At hindi pa dyan natatapos ang lahat. Magdurusa ka. Mamamatay ka. Yan ang ganti namin ng alaga ko sa'yo. Mamamatay ka. Mamamatay ka. Sir Jupiter, napakatinding kilabot ang bumalot sa akin noon. Alam ko kasing may laman ang sinasabi ng babae. Sigurado akong hindi lang basta pagbabanta ang mga yun. Kaya di ko maiwasang mapaisip kung ano ang mangyayari sa tatay ko. Anong pagdurusa kaya ang tinutukoy ng dalaga? Dagdag pa sa takot ko ay ang halakak niyang mistulang pagtawa ng isang alagad ng dilim. Hindi ko na rin maramdaman ang init ng panahon dahil sa malamig na hangin at nanginginig kong kalamnan. Umaalingaw-ngaw sa utak ko ang tawa ng babae habang maingat kong inaakay si Tatay Ramon.
Gusto ko na sanang tumakbo ng mabilis para malayuan agad ang nakakakilabot na dalaga. Pero di ko naman pwedeng basta na lang iwan si tatay. Mabagal at mahirap ngunit tuloy-tuloy lang ang usad namin pauwi. Hindi ko na matanaw ang babae sa paligid. Subalit tumatak na sa utak ko ang kanyang mga tawa at pagbabanta. Naghalo na nga po sa kalooban ko noon ang masidhing kilabot sa babae at matinding pag-aalala sa tatay ko. Kapansin-pansing tuloy-tuloy ang panghihina ni tatay. Nang lapitan ko siya ay pananakit ng natuklaw na bintilang naman ang kanyang nararamdaman. Ngunit nang ilang minuto na kaming nasa daan, palala ng palala ang kanyang panginginig. Hindi na rin niya halos maihakbang ang mga paa kahit naririyan ako para umalalay. Hanggang sa umabot sa puntong bumabagsak na talaga ang katawan ni Tatay Ramon. 13 anyos lang ako noon kaya hindi ko siya kayang buhatin. Malaking tao si tatay tapos bato-bato pa ang kalamnan. Kaya napilitan akong iwan muna sa may gilid ng daan. Tapos mabilis akong tumakbo para humingi ng saklolo. Mabuti na lang talaga at may nakakita sa aking kapitbahay na agad ding tumulong. Noong magtatakip silim na ay nakaalis na sina nanay para isugod sa ospital si tatay. Ginamit nila yung truck ng gulay ni Mang Selo. Si Mang Selo, yung isa sa mga kainuman ni Tatay Ramon. Hindi nga lang ako sumama sa ospital kasi kailangan kong bantayan ang mga nakababata kong kapatid. Pakiramdam ko noon na napakabagal ng usad ng gabi. Nakapaghapunan na lang kamit lahat tapos natapos na akong maghugas ng pinggan. Hindi pa rin sila nakakabalik. Inisip kong siguro bukas pa sila makakauwi. O baka abutin pa sila ng ilang araw. Sana lang talaga ay ayos lang si Tatay Ramon. Sana hindi totoo ang mga masasamang hinala ko tungkol sa banta at sumpa ng babae. Sana talaga isang dalagang may kapansanan sa pag-iisip lang yun at hindi isang nilalang na gumagamit ng kung anong kakayahan. Hindi ako nakatulog noong gabing yun. Hindi kasi talaga ako mapalagay kakaisip kay Tatay Ramon. Isa pa tuwing napapapikit ako naririnig ko ang boses ng kakaibang babae. Pakiramdam ko naririyan lang siya sa malapit at nagmamasid. Pakiramdam ko nag-aabang lang siya sa mga mangyayari kay tatay. Nababahala na nga rin ang mga kapatid ko sa akin Sabi ng kapatid kong 11 anyos noon, baka ako naman daw ang magkasakit. Kinabukasan ng hapon, nakauwi naman po sina nanay at tatay. Ang problema, wala pa rin sa ayos ang kalagayan ni Tatay Ramon. Naturukan naman daw ng pangontra sa kamandag ng ahas si tatay, pero iba sa inaasahan ng mga doktor ang naging resulta. Una, masyado raw matindi ang kamandag ng ahas na nakatuklaw kay tatay. Mga 5 oras lang dapat ay sigurado na ang kanyang kamatayan, pero hindi ito nangyari. Lumipas na ang ilang oras ay buhay pa rin ang tatay ko. Ikalawa, naturukan niya siya ng tamang pangontra, pero hindi naman nawala ang mga sintomas na pinapakita ng katawan ni tatay. Masyado pa rin itong nanghihina, nahihilo-hilo, nanginginig, at nilalagnat. Hinala raw ng mga doktor baka may ibang karamdaman si tatay na lumabas lang dahil sa tuklaw ng ahas. Sinuri nila ang tatay ko pero ilang oras o araw pa raw ang aabutin bago lumabas ang resulta
ng pagsusuri. Kaya pinili muna ni nanay na ilabas sa ospital si tatay para hindi lumobo ng gusto ang bayarin. Babalik na lang daw bukas para kunin ang resulta. Sir Jupiter, alalang-alala at awang-awa ako kay Tatay Ramon noon. Hirap na hirap kasi siyang gumagalaw. Napakahapdi rin daw ng kanyang kasukasuan. Pakiramdam daw niya ay nilulusaw ng kamandag ang kanyang mga kalamnan. Sinabi ko kina nanay na tumawag na lang ng pari para mapagaling ng Panginoon si tatay. Pumayag naman si nanay at agad ngang may dumating na pari noong hapon ding iyon. Ang kaso, wala pa ring pagbabago sa katawan ni tatay. Nagtataka na ako noon kasi kung totoong sinumpa si tatay, bakit hindi pa rin siya gumagaling matapos madasalan ng pari? Ibig sabihin ba walang bisa ang dasal laban sa ganoong kakayahan o sadyang hindi naman totoong isinumpa si tatay? Tuluyang kumagat ang dilim. Nasa bakuran lang ako noon. Nakapangalumbaba sa mesang pinag-iinuman ni na tatay at ng kanyang mga kaibigan. Pero napakatahimik ng gabing yun. Wala ang mga nagkakwentuhan at nagtatawa ng mga manginginom. Wala rin ang bango ng adobong ahas sa paligid. Tahimik, maliban sa utak kong paikot-ikot lang ang iniisip. Oy, Paolo, anong ginagawa mo dyan? Napalingon ako nang tinawag ni Mang Selo. Naroroon si Manong sa may labas ng bakuran. Agad din naman itong humakbang sa bakod at umupo sa tapat ko. Tinanong ako nito kung inaalala ko raw ba si Tatay Ramon. Hindi raw kasi maipinta ang itsura ko. Huminga lang ako ng malalim tapos sinabi ko na sa kanya ang mga nilalaman ng isip ko. Umiikot sa kakaibang babae ang mga sinabi ko. Kung paanong naunahan ako ng dalaga sa bahay, kung paanong humahalakak ito ng matuklaw si tatay at kung paanong nawalang bigla ang ahas na nakadali sa ama ko. Pahayag naman ng kaibigan ni tatay. Alam mo, Paolo, tatapatin kita ha. Hindi ako naniniwalang kinulam ang tatay mo. Kasi kung ganun, edi dapat damay din ako at yung dalawa pang kumain sa ahas ng babae. Tsaka tama ka, kung kulam nga, dapat gumaling na si tatay mo matapos madasalan. Posible nga lang na kailangang albularyo ang gumamot kay tatay mo para tuluyang mapawalang bisa ang kulam. Ganun ang sabi sa mga kwentong bayan eh. Pero yun nga, hintayin na lang muna natin ang resulta ng mga pagsusuri sa ospital. Baka naman kasi may karamdaman lang talaga si tatay mo, di ba? Basta manalig ka lang, Paolo. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Tumango na lang ako kahit napako ang isip ko sa sinabi ni Mang Selo tungkol sa kulam. Napagtantong baka nga yun ang tawag sa sumpang binitiwan ng babae. Siguro nga kinulam nito si Tatay Ramon at siguro ay mangkukulam ang babaeng yun. Gayon pa man aminado naman akong may punto rin si Mang Selo. Mas magandang maghintay muna kami sa resulta ng mga pagsusuri kay tatay sa ospital. Ang dinadasal ko lang noon, sana gumaling na ang tatay ko kahit ano pa man ang totoong nagdulot ng kanyang karamdaman. Matapos naming mag-usap ni Mang Selo, nagpaalam na rin itong uuwi na. Ako naman ay nanatili muna sa bakuran ng mga ilang minuto bago ko naisipang pumasok na ng bahay. Sumasama na rin kasi ulit ang kutob ko. Ramdam ko na namang may kung sinong nagmamasid sa bahay. Tumayo ako at humakbang na papunta sa bahay. Ngunit natigilan nang may maulinigan akong kaluskos mula sa likod ng bakuran.
Bigla akong nanigas sa kinatatayuan nang makatitigan ko na naman sa may kalayuan ng isang pares ng mga mata. Parehong-pareho sa mata ng ahas na kinatay ni na tatay. Hindi ko nga lang maaninag ang nagmamay-ari ng mga matang yun dahil nalilimliman ito ng mga damo. Hindi natatamaan ng liwanag ng kalahating buwan. Subalit ilang segundo pa ay dahan-dahan na itong gumalaw. Gumapang katulad ng paggapang ng hilakbot sa buo kong katawan. Lumantad ito sa ilalim ng buwan at nakita ko ang isang itim na ahas na may konting pulang mga guhit. Nang nilabas nito ang dila at mga pangil, doon na ako nangangatog na tumakbo papunta sa may pinto ng bahay. Bago pa man ako pumasok, nilingon ko muli ang ahas. Pero nagtaka ako nang ang kakaibang babae na ang naroroon. Walang emosyon itong nakatitig sa akin. Magkatulad din ang mga mata nila ng ahas, tsaka meron din siyang dila at mga pangil na pareho sa kanyang mga alaga. Saglit lang akong nalingat pero hindi ko na makita ang ahas. Sa takot ko dali-dali na akong pumasok ng bahay. Sinarado ang mga bintana at kinandado ang pinto. Nilapitan ako ni nanay. Tinanong niya kung bakit pawis na pawis ako, tapos hinihingal pa ako at namumutla. Umiling lang ako at pumunta na sa kwarto namin ng mga kapatid ko. Pipikit na sana ako nang bigla kong mapamulagat dahil sa isang kakaibang kaluskos. Pakiramdam ko talaga noon ay kumalas na ang kaluluwa ko dahil sa matinding gulat at kilabot. Tunog yun ng isang hayop sa labas ng kwarto namin. Gumagapang sa mismong dingding namin, paakyat sa bubungan. Nang makarating na ito sa taas, sunod kong narinig ang mga yabag ng isang taong naglalakad. Sigurado akong mga yabag ng tao yun at hindi ng isang pusa. Napakabibigat kasi ng mga yun at halatang nag-iingat sa paghakbang. Bawat tapak nito sa bubong, palakas din ng palakas ang kabog ng aking dibdib. Tuloy-tuloy lang itong naglakad hanggang sa makarating doon banda sa ibabaw ng kwarto ng mga magulang ko. Ilang sandali pa narinig kong sumigaw si nanay. "Sino kang demonyo ka? Umalis ka riyan sa bubong. Hindi mo kami masasaktan ng pamilya ko. Layas!" Sir Jupiter, kinabahan ako kasi baka magalit ito sa mga sinasabi ni nanay. Subalit lalo lang akong nahingtakutan nang marinig kong may tumatawa sa bubong. Halakak ito, nakatunog ng boses ng kakaibang babae. Doon na ako lumabas ng kwarto naming magkakapatid. Nakita ko si nanay na nasa may pinto ng kanilang silid ni tatay. Hawak niya ang itak na pangkatay. Tinanong ko si nanay kung ano bang kailangan ng babae sa amin at bakit ito nasa bubong. Kunot noon namang tumingin sa akin ang nanay ko. Sinabi niyang wala naman daw siyang naririnig na babae sa bubong. Subalit kutob niya ay may kung anong hayop o aswang sa ibabaw ng bahay namin. Sir Jupiter, dinig ko pa rin ang tawa ng babae kasabay ng kanyang mga yabag. Ngunit nagtataka ako na kung bakit di siya naririnig ni nanay. May humahalo rin na huni ng mga ahas sa kanyang tawa. Siguro kasama niya ang mga alaga sa bubong namin. Ilang minuto rin po siyang nagtagal doon bago namin narinig ni nanay na may gumapang na naman sa dingding pababa. Namalaya na lang namin ni nanay na umuungol na si tatay.
Dumadaing ito sa pananakit na naman ng mga kasukasuhan. Wala kaming magawa ni nanay noon, kundi pahiran ng langis ng halamang gamot ang ama ko. Umaasang kahit papaano ay mabawasan noon ang kanyang nararamdamang sakit. Kinabukasan maagang umalis si nanay at Mang Selo kasama si tatay. Kukunin daw nila ang resulta ng mga pagsusuri sa ospital. Kami lang ng mga kapatid ko ang naiwan. Yun nga lang ay hindi naman ako pwedeng basta tumigil sa mga gawain sa bukid. Kailangan kong ituloy ang pag-aararo sa sakahan kahit wala si tatay. Mahirap at mainit, pero kinaya ko naman kahit papano. Kailangan ko nga lang maya't maya magpahinga kasi wala akong katulong sa pag-aararo. Bandang 3:00 na ng hapon nang mapagpasyahan kong itali na ang kalabaw namin, tsaka umuwi. Hindi ko nga lang mapigil na tingnan ang talahiban na papuntang gubat. Naalala ko kasi si Tatay Ramon. Iniisip ko kung kumusta kaya ang lakad nila sa ospital. Hanggang sa napapitlag na lang ako nang may magsalita sa likod ko, Sir Jupiter. Boses ng kakaibang dalaga. Ang sabi niya, "Hindi gagaling ang tatay mo. Mamamatay ang tatay mo." Umagikhik ang babae. Nanginginig akong napalingon sa kanya. Paulit-ulit ang sinasabi niya tungkol kay tatay hanggang sa tuluyan na akong mapaiyak sa kilabot. Yumukod ako sa harap ng dalaga at tumagulhol. Pagmamakaawa ko, "Ate, nagmamakaawa po ako. Tigilan niyo na po si tatay. Nakikiusap po ako." "Opo, nagkamali si tatay pero sana mapatawad niyo na ho siya. Ako na po ang humihingi ng tawad para sa kasalanan ng tatay ko. Pagkako ko po sa inyo, susubukan ko ang makakaya ko para hindi na umulit si tatay sa panghuhuli ng mga ahas o kahit anong mga hayop na hinuhuli lang para sa libangan namin. Kaya sige na po. Nagmamakaawa ho ako. Pagalingin niyo na po si tatay." Nakita kong napahinto ang babae at lumambot ang tingin niya sa akin. Bagamat ramdam ko pa rin ang matindi niyang galit. Ilang minuto rin kaming natahimik hanggang sa kumilos siya at may kinuha sa bulsa ng bestida. Isang maliit na botelyang inilapag niya sa harap ko. Tinitigan ko ang bote, Sir Jupiter. Kulay itim ito at may kung anong lana sa loob. Nagtaka ako kung para saan yun. Ngunit nang magtaas ako ulit ng tingin para magtanong, di ko na makita ang dalaga. Wala na siya sa harap ko at wala rin sa paligid. Binaling ko ulit ang mga mata sa bote hanggang sa naisip ko na itong ibulsa. Magulo ang isip ko habang naglalakad pa uwi. Hindi ko alam kung ipapahid ba yung langis na laman ng bote kay Tatay Ramon o ipapainom sa kanya. Nakarating na lang ako at lahat sa baryo magulo pa rin ang utak ko. Subalit agad ko ring naiwaglit ang iniisip nang makitang nasa bahay na pala si nanay. Tinanong ko si nanay kung ano ang balita. Sabi niya kakaiba raw ang sakit ni Tatay Ramon kasi hindi raw matukoy ng mga dalubhasa ang kanyang kalagayan. Wala raw kasing lumalabas na mali sa mga pagsusuring ginawa sa kanya. Doon ay tumuloy na ako sa loob ng bahay. Nakita kong lumalapan ng husto ang kalagayan ni tatay.
Grabe na ang panginginig ng ama ko. Hindi na rin makabangon at tuloy-tuloy ang panlalaway. Salita rin ito ng salita na parang takot na takot. Sinasabi niya, "Huwag kayong lumapit sa akin. Tigilan niyo na ako. Tigilan niyo na ako." Nagsusumiksik din si tatay sa gilid ng papag na nakasandal sa dingding. Tila ba inilalayo nito ang sariling katawan sa kung anong kinatatakutan. Maya't maya ring napapapitlag ang iba't ibang bahagi ng katawan kasabay ng kanyang mga pagdaing. Naisip ni Mang Selo na baka may nakikita ng halusinasyon si tatay. Siguro nasisira na rin ng kamandag ng ahas ang utak nito. Lumapit pa ako sa kinahihigaan ni tatay. Gusto ko sana siyang hagkan at yakapin, subalit nagulat na lang kaming lahat na naroroon nang bigla na lang bumangon si tatay at hinablot ako. Kinapakapa niya ang damit at pantalon ko, sinasabi niyang, akin na ang langis, akin na. Sir Jupiter, di namin malaman kung saan galing ang lakas niya noon. Nagpupubiglas ako pero hindi ako makawala sa bisig niya. Di ko rin alam kung paanong nalaman niya ang tungkol sa langis na bigay ng dalaga. Tuloy-tuloy lang siya sa pagkapa sa akin hanggang sa makuha nga niya ang botelya sa bulsa ko. At walang ano-ano'y mabilis niya itong binuksan at nilagok. Pagkatapos noon, bigla na lang niyang sinapo ang ulo at dibdib. Dumadaing din na animoy nasasaktan. Ilang sandali pa tuluyan na siyang napahiga ulit sa papag at nakatulog. Tinanong ako ni Mang Selo kung ano ba yung bote. Sinabi ko naman ang lahat ng nangyari kanina matapos kong mag-araro. Napailing ang kaibigan ni tatay. Maski si nanay ay nabahala rin. Hindi raw kasi kami sigurado kung ano yung langis na yun. Kaya mas mabuting bantayan ng maigi si tatay. Nakakatakot kasi at baka tuluyan ng maalanganin ang buhay niya dahil doon. Gumulong ang oras, hindi nagigising si tatay. Bagamat maayos naman ang kanyang paghinga, tibok ng puso at pulso. Kami na lang ni nanay at ng mga kapatid ko ang nagbabantay sa kanya. Umuwi na kasi si Mang Selo. Lumalim na ang gabi. Wala pa rin talagang pinagbago sa kalagayan ng ama ko. Napatulog ko na nga lang lahat ng mga kapatid ko at ako naman mas piniling makipagsalita na lang kay nanay sa pagbabantay kay tatay. Total di rin naman ako makatulog. Mga bandang 3:00 po ng madaling araw, biglang dumilat ang tatay ko. Bumangon din ito at tinanong kami ni nanay kung ano bang nangyari. Ang huli raw kasi niyang natatandaan ay tinuklaw siya ng ahas ng tawagin ko. Nagtaka kami ni nanay kasi kung titignan ay parang nagising lang si tatay mula sa mahabang pagkakatulog. Hindi na siya naghihina. Lumusog na rin ulit ang katawan. Napakagana na nga pong kumain ng hinainan namin ng nilagang mais. Kaya naman tuwang-tuwa kami ni nanay sa tila milagrong nangyari. Ang di namin alam, paparating pa lang pala ang pinakamadilim na yugto ng buhay namin. Sir Jupiter, kapansin-pansing may mga nagbago sa ugali ni Tatay Ramon. Una, naging mainitin na ang ulo nito. Palagi na nga po na kaming napapagalitan ng mga kapatid ko. Galit siya agad kahit sa mga maliliit na bagay lang. Gaya ng kapag nakalimutan kong lagyan ng kutsara ang kanyang pinggan.
Dati naman kalmado niya kaming kinakausap kapag nagpapasaway kami, kahit matindi ang kasalanan namin. Isa pa po, ayaw na rin niyang kumain ng ahas. Gulat na gulat kami ni nanay nang biglang bulyawan ni tatay si Mang Selo kasi niyaya siya nitong manghuli ng ahas sa gubat. Huwag daw galawin ng mga ahas na hindi naman nananakit sa kanila. Ang mas nakakapagtaka pa po, Sir Jupiter, kinakaibigan pa niya ang mga ito. Nahuli ko pa nga pong kinakausap niya yung isang sawa na nakita niya sa may talahiban. Tsaka hinayaang makawala. Sa amin ni nanay, intindihin na lang daw. Baka raw kasi talagang nayanig lang ng pagkakatuklaw ng ahas ang pagkatao ni Tatay Ramon. Siguro ayaw na niyang matuklaw ulit at magkasakit. Subalit sadyang hindi na namin kayang unawain nang makita naman ni nanay na kinain ni tatay ang buong hiwa ng hilaw na karning baboy. Sandali nang namang iniwan ni nanay yung karne sa mesa para kumuha ng tanim na sibuyas sa bakuran. Pagbalik niya, naglalaway ng nginunguya ni tatay ang karne ng baboy. Kinilabutan ako ng husto. Si nanay naman ay tarantang pinigil si tatay, ngunit nagalit lang ito. Binulyawan niya si nanay. Bakit daw ba siya pinipigilang kainin ang mga gusto niyang pagkain? Sinubukang makipagtalo ni nanay, Sir Jupiter, ngunit nagulat na lang kami nang sampalin siya ni tatay ng malakas. Isang bagay na hindi pa kailanman ginawa ni tatay. Dahil doon nasinghalan ko ang sarili kong ama. Tapos nagkulong kami ni nanay at ng mga kapatid ko sa kwarto. Baka kasi masaktan pa niya kaming lahat. Nakakatakot kasi meron pa naman siyang pangkatay na itak sa kusina. Pakiramdam namin, ibang tao na si tatay nang magising. Napakalayo na nito sa karaniwan niyang sarili. Iyak lang ng iyak si nanay. Dinig din naming galit na nagsasalita si tatay sa kusina kahit wala naman na itong kausap. Doon na namin nasiguradong wala pa rin sa sarili si Tatay Ramon. At lalo kaming kinabahan nang marinig naming lumabas si tatay ng bahay. Kahit nag-aalangan kaming pigilan si tatay, lakas loob pa rin kaming lumabas ni nanay. Kakalabas pa lang niya noon pero katakatakang napakalayo na nang nalalakad niya ng matanaw namin. Papunta ito sa may gubat. Pansin ko ring hindi ito tumitingin sa dinadaanan. Sigaw kami ng sigaw ni nanay. Nababahala naming tinatawag si tatay pero hindi kami nito nililingon. Tuloy-tuloy lang ito sa mabilis na paglalakad. Sumusuot sa mga matataas na talahib nang hindi man lang niya hinahawi ang makakating mga damo. Tumatakbo na rin kami ni nanay, maabutan lang si tatay. Pero nahihirapan kami kasi hindi kami nakapagdala ng itak na panghawi sa mga talahib. Tinanaw ko ulit si tatay at nakita kong dumapa ito tsaka gumapang ng mabilis sa lupa. Narinig ko ring garalgal itong humiihiyaw na animoy hayop gubat. Ilang minuto pa, hindi na namin matanaw si tatay. Hinala namin ay sumot na ito sa madilim na gubat. Kaya naman pinabalik na ako ni nanay sa baryo para humingi ng tulong. Sir Jupiter, nagkaroon po ng malawakang paghahanap kay tatay sa gubat noon. Marami ang tumulong ng mga kabaryo namin ngunit hindi talaga namin siya mahanap. Lumipas ang 1, 2 at 3 araw. Wala pa rin si Tatay Ramon. Halos wala nang tigil sa kaiiyak si nanay ng maghapon at magdamag.
Ako naman ay wala nang mapaglagyan ang pangamba. Hanggang sa sumapit ang ika-4 na araw ng paghahanap, Sir Jupiter. Noon po sa wakas ay natagpuan na rin ang tatay ko. Subalit napakalayo sa inaasahan ng buong baryo. Ulo na lang po kasi ni tatay ang natagpuan sa gitna ng gubat. Napalilibutan ito ng napakaraming mga ahas na kamukha noong kinatay ni Tatay Ramon. Kung saan ang kanyang katawan, walang nakakaalam. Basta nang kinuha ng mga taga-baryo ang ulo ni tatay, mabilis ding gumapang palayo ang mga itim na ahas at naglaho sa damuhan. Pagkalipas ng ilang araw, si Mang Selo naman po ang natuklaw ng ahas sa may gubat. Ganoon din po ang kanyang sinapit. Halos pareho lang sa pinagdaanan ni tatay. Nawala rin ito at ulo na lang ng matagpuan. At gayon din ang nangyari sa dalawa pa nilang nakainuman. Simula po noon, nangako na kaming mga taga-baryo na hindi nakakain ng mga ahas. Hindi na rin kami manghuhuli ng mga ligaw na hayop gaya ng mga ibon at kahit baboy, Ramo. Ang kinakain na lang namin ay ang mga pinapalaking hayop gaya ng manok, baboy at baka. Hindi rin po nagtagal, lumipat na nga kami ni nanay rito sa Baguio. Hindi na kasi namin kayang sakahin ang lupang iniwan ni Tatay Ramon. Binenta na lang namin ito tsaka pinangnegosyo rito sa Baguio ang kinita namin. Isa pa, natatakot na rin kasi kaming baka makasalubong na naman namin ang kakaibang babae. Hanggang dito na lang po at sana po'y nagustuhan ninyo ang kwento ng pamilya ko. More power po sa inyo, Sir Jupiter, at God bless.